martilyo para dito sa ating engine bushing. Magandang araw mga kapatid at welcome back po dito sa aking channel sa A. Amado Vlogs. Ngayon mga kapatid, nandito mayroon akong binabang makina, no? So ituturo ko lang sa inyo or bibigyan ko lang kayo ng konting idea, tip or tutorial na gagawin natin ngayon, ano? Para dito sa pagtanggal ng engine bushing na pinakamabilis lang naman, para lang naman sa akin yun, sa pamamaraan ko na mayroon ako. So yun, ibabahagi ko lang sa inyo. Huwag na natin patagalin mga kapatid. Alam ko na excited kayo kung ano to. Yeah, kita natin. A few moments later. Ayun na nga mga kapatid, ito na nga ano. So babaklasin natin tong kanya engine bushing dito. Ito ay sira na 150 R2. So ito ay sira na, no, yung kanyang goma. So need na talaga natin palitan. So yung mga gagamitin natin is napaka basic lang. Ito ay kasi wala naman tayong puller pantanggal pa rito. Kasi yung iba pinupukpok. Ang hirap kasi nito pag pinupok to is mababasag, mapupunggal. So mayroon akong pamamaraan na ituturo sa inyo. Gaya nga sinabi ko kanina. So huwag na natin patagalin, papakita ko na sa inyo. Okay? Ayun, ito na mga kapatid. Mayroon lang ako bolt na nasa 4 ang haba, no? Nalaglag pa, sorry, tika lang, nalaglag tuloy, dumulas. So meron tayong bolt na ito ay number sa tansya ko lang, nasa 10 to 12 mm ang laki. Basta yung kasing laki lang din ng ehe. So kung yung ehe natin ito para dito, so kasing laki lang siya, no? So ito na nga ang gagawin natin. So nilagyan ko siya ng nut, ng washer, sorry, na kasya lang siya dito, no, sa butas. Tapos mahaba yan. So ngayon ipinasok ko siya dito sa dulo. Tapos ipapasok natin dito sa butas. Yan, so kasya na siya, di ba? At siyempre kailangan natin ng socket, or kumuha kayo ng tubo kung wala kayong socket. Nakakasya yung ating engine bushing na to, ano, para lumabas. Yan, ito ay number 32. So igaganyan ko lang yan dyan. Tapos lalagyan natin uli ng washer dito. Yan, kasi para mahila natin siya. At syempre kailangan natin ng nut number 15. Yan, so higpitan lang natin. Tuloy-tuloy lang natin itong video na ito mga kapatid para makita nyo yung gagawin natin. So higpit-higpitan lang muna natin para maganda. Okay? Tapos syempre kailangan natin ng socket na 15 at box range na 15 rin. So kukontrahan lang kasi natin yan. So need natin siya kontrahan. Tapos saka natin sigipan lang na sigipan para mahatak yung bushing niya, no? So panoorin nyo lang mga kapatid. Layo-layo ko lang kaunti yung camera para makita nyo ng kabuuan yung pagtanggal natin. Ito basic lang to, kahit kayo kayang-kaya nyo gawin to. Yan. So pasikip lang siya ng pasikip. Yan, ganyan lang niya. Higpitan lang natin na higpitan. Kasi kaya bakit malaki yung ginamit ko nito is para pumasok lang dyan yung bushing once na matanggal na siya. Diba? Tingnan natin kung magiging effective yung aking tuturo sa inyo. Pero ito ay ginagawa ko na po talaga. So ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na may turo sa inyo. Yan, tingnan lang natin na higpitan. Tapos kailangan marami tayong washer kasi hindi naman po itong ipinasok natin ay full thread. So kailangan ko siya dagdagan uli ng washer dito sa harapan para mahila lang natin uli yung nasa loob niya. Kasi umahaba na eh. Ayan, dadagdagan ko lang uli siya ng washer. So marami akong washer niyan dito mga kapatid, nakaabang. Ayan, so pahaba lang ng pahaba yan. Diba? Basic lang to, kahit kayo kayang-kaya nyo, kahit hindi na kayo magpunta sa mga mekaniko, o kahit yung mga mekaniko na hindi pa alam yung technique na ganito, is pwede rin po ito ninyong gawin.
Tutorial lang to, tutorial. Pagpapalitin ko naman kasi lumulubog na rito. Nahihirapan na yung aking pangontra. Basic lang to mga kapatid. Madaling-madali lang. At least iwas pa sa basag ng ating lagayan ng bushing, no? Pagkakabit ganoon din, papakita ko rin sa inyo kung paano natin siya kakabit. Kakabitan din natin. Napakahirap kasi dito mga kapatid, yung doon tayo sa mga mekanikong dipukpok, diba? Kasi may mga mekanikong dipukpok. Delikado yung ating mga engine support. So yan, lumulubog na. O diba, basic. So saglit lang. Ngayon, tatanggalin lang uli natin yung ating nut. Tapos pakita ko sa inyo yung bushing natin. O. Ayan na. So nakuha lang natin siya ng buo, di ba? So ngayon na-try naman natin i-kabit naman. So kakabit naman natin yung bago na, syempre wag naman tong luma. Kukunin ko lang yung bago. So ito na yung mga bago natin na ikakabit. So dalawa to. So ito yung luma. Isa lang muna. Yan. Okay. So ngayon, need siguro muna natin to lagyan ng grasa para mas maganda, no? Nagrasahan muna natin. Ayan, at nagrasahan na nga natin mga kapatid. So ikakabit na natin tong bago niyang bushing, no? So salpak lang natin, tapos ganoon lang uli ang gagawin natin mamaya pagbalik. So pupukpukin lang muna natin ng kaunti para maganda ang pagkakapasok. Yan. Saka uli natin naman ilagay itong ating improvise, no? Yan. Improvise lang uli tayo. Tapos syempre yung ituli, masyado mahaba na to. So kailangan ko muna ng maliit lang na pampasak. So kailangan ko muna ng washer dito para hindi lang pumasok. Tapos lagyan lang uli natin siya ng maraming washer para mahila naman natin uli siya papasok. So tingin ko baka mas magiging madali lang naman to maipasok. Pero hindi ko lang sure, malaman natin yan. So sana maging successful lang itong gagawin natin. Yan. So kagaya lang uli ng dati, kukontrahan lang natin ulit to para maipasok siya, para mahila. Kontra lang ulit, kontra. Yan, para ma-press, para maipasok naman natin. Pasok naman. So napapansin nyo po, pasok na, oh. Basic na basic lang to mga kapatid. Kayang-kaya nyo rin sa bahay. O di ba? At least hindi na sira yung ano natin. Hindi natin mapuputol to. Kakapukpok. Unti-unti na pumapasok. Pasok na. Panuorin nyo lang ng panuorin mga kapatid. Ayusin natin yung camera para makita nyo pumapasok na siya. Yan. Para mas isa yung panunood nyo.
Yan, kapag huminto na to dun sa dulo is ibig sabihin eksakto na yung lagay ng bushing natin, pantay na. Kasi ang nilagay kong washer dito sa dulo is malaki, no? So lapat lang siya sa ating sakto size. Ayan na, kaunti na lang, di ba? At least hindi tayo nahirapan o hindi tayo nagpukpok. So ayan, umigpit na siya. So need ko muna lagyan uli ng washer pa kasi sumikip na siya, pumasok na. So ilalagay ko na naman uli yung number 32 natin na nut para lumapat yung ating bushing. Napakasimple lang nito mga kapatid. Paka basic. So ito na ilalagay uli natin kagaya kanina para pumasok lang siya. Tapos lalagyan ko ng tatlong washer. At dalawa lang muna pala. Counting tutorial lang to mga kapatid. Sigurado akong may matututunan kayo. Okay, higpitan na uli natin para pumasok na yung bushing. Kaperanggot na lang mga kapatid, kaperanggot. Okay, ayos na, lapat na. Tingnan natin yung ating eksperimento. Oh, diba? Ayan na siya. So pakita natin sa inyo ng malapitan para mas maganda. So yun, ito na mga kapatid, oh, diba? Lapat na. Tapos dito sa kabila, ayan, mapapansin nyo, diba? Kailangan lagyan nyo lang ng grasa para mas madali o mas magandang ipasok, mas madulas lang siya. So ngayon, ito na lang uli ang tatanggalin natin isa. So hindi ko na ipapakita yon, at least same lang naman kung anong gagawin nyo. Halimbawa man na kayo ay mag-DIY ng ganyan. So ayun na mga kapatid, ikabit naman natin yung isa, no? Halos na isalpa ko na rin. Pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano natin siya ikakabit para at least is makita nyo rin, no? So same pa rin ang gagawin natin, pero yun nga lang, dito na tayo sa loob, sa kabila na tayo makakabit dito. So ayan, kailangan ko na ng mga washer or nut tsaka nut, no, na gagamitin para makabit. Basic tutorial lang to, basic, kahit kayo lang, kayang-kaya nyo na to gawin sa bahay. DIY lang. Yung mga kapis, ang ating buwan, tapos ito. Magandang natin, magandang natin. Kaya kaya natin pasir. Magandang pasir. Hindi natin nasipin. May kapit. Kaya naman wasak. So, okay na mga kapatid. Sana nakuha nyo yung ating ginamit mga kapatid. Ito lang yun. Gumamit lang tayo ng nut ay bolt na nasa 4 ang haba. Siyempre may mga washer para matanggal natin itong engine bushing, no? At number 32 na sa akin. Yun lang. Okay, thank you mga kapatid. At sana may natutunan po kayo dun sa ating paggawa or basic na pagpalit ng ating engine bushing na hindi na kailangan gamitan ng martilyo pa, no?
Yan. Kasi minsan ginagamitan talaga ng ano yan, pukpuk, no? Pahirapan. So no need na natin gamitin tong martilyo para dito sa ating engine bushing. Salamat mga kapatid. Ingat po tayong lahat.